Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano po ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, iyong pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. Ang sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Samuel ay nagdala ng mensahe ng Diyos kay Saul na siya ay tinanggihanan ng Diyos na maging hari at siya ay ulubhang nalungkot. Siya yata ang bumuho sa kanya ng langis para maging hari. Sinabi ng Diyos kay Samuel na huwag siyang labis na malungkot
move on na dapat siya. Kaya pinadala siya ng Diyos sa Bethlehem upang doon ay maghanap sa mga anak ni Jese na maging bagong hari. Pumunta nga si Samuel doon na nagpanggap na siya ay pumunta doon upang mag-alay ng sakripisyo sa Panginoon. At inimbitahan niya si Jese at ang kanyang mga anak sa pag-aalay ng sakripisyo. Iniisa-isang ipinisinta ni Jese ang kanyang mga anak. Madali na pagdating ng panganay na si Eliab, akala ni Samuel na siya na ang magiging hari kasi siya ay magiting at magandang lalaki. Pero hindi siya ang pinili ng Diyos. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang tangkad o ang ganda ng katawan, kundi ang puso. Tandaan natin na si Saul ay napili noon dahil siya ang pinakamatangkad sa lahat ng mga lalaki at siya ay magiting at guwapo. Iniisa-isa ni Jese ang mga anak niya, pero walang napili si Samuel. Noong iprinisinta na ang 7 anak niya, tinanong siya ni Samuel kung ito lang ba ang lahat niyang mga anak? May isa pa, pero bata pa siya at nandoon iniwan na nagbabantay ng mga tupa. Hindi siya inisip ng kanyang ama, bata pa kasi, pero pinasundo siya ni Samuel. Pagdating niya, sinabi ng Panginoon sa propeta na siya na ang pinili ng Diyos. Kaya doon din mismo, sa harap ng kanyang ama at mga kapatid, si David ay binuhusan ng langis ni Samuel na maging hari ng Israel at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa kanya. Iba ang pananaw ng Diyos kaysa pananaw ng tao. Tayo mga tao, madali tayong makuha ng appearances ng mga nakikita natin. Kaya natatawag ang ating pansin ng mga magaganda, ng mga gwapo, ng mga magandang katawan. Kaya ito ay labis na inaalagaan natin. Kasi ang mahalaga para sa marami sa isang tao ay ayon sa kanyang ganda, sa kanyang kutis, sa kanyang damit, sa kanyang sasakyan, sa kanyang bahay. Lahat ng mga ito ay panlabas. Pero ang nakikita ng Diyos ay ang puso ng tao, ang kanyang ugali, ang kalinisan ng kanyang puso't isip. Yan talaga ang tunay na halaga ng tao. Kahit na sa David ay bata pa, nakita na ng Diyos ang kanyang kalooban. Siya ang pinili ng Diyos. Ang pinipili ng Diyos ay iba sa pinipili ng tao. Ang hindi pinapahalagahan ng tao ay siyang pinipili ng Diyos. God's ways are different from man's ways. Si David ay hindi nga pinahalagahan ng kanyang tatay mismo. Hindi siya isinama sa pag-aalay. Hindi siya ibinilang. Ganon nga ang nangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Abraham at si Moises ay maaaring ituring na laos na kasi matatanda na sila. Palipas na sila, pero sila ang pinili ng Diyos. Ang mga propeta ay hindi karapat-dapat. Si Isaías ay makasalanan. Si Jeremias ay bata pa. Ganon din si Daniel. Si Ezekiel ay isang bihag na pinatapon. Ganon din si Maria, isang probinsyanang babae. Ganon din ang mga apostol, mga mamahirap at pangkaraniwang mga tao. Kaya mahalaga sa Diyos ang mga dukha, ang mga babae, ang mga bata, ang mga may sakit, pati na ang mga makasalanan. Sila ang pinipili ng Diyos. Talagang iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw natin. Buksan mo po ang aking pananaw, o Panginoon,
na makita ang mga bagay, mga tao at mga pangyayari ayon sa inyong point of view. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.